guys, massive thanks to being here and for our viewers and listeners for tuning in to this very exclusive episode of Shock the System Podcast. Now, brought to our sponsors, Synaptic and Gamers Hub and Sleep Time Made. Because today, you might be wondering bakit kami naka-Ironman World Championships na gear, apparel, because this episode is kind of different. Yeah? Saktong-sakto, yesterday, our ladies actually raced and braved the course of Nice, France. So, mamaya pag-uusapan din natin yan. But, syempre, we have with us today Jem Clemente from UPLB Tantados. Yeah, and Monchi Gonzalez, Mr. Worldwide, Monchi Gonzalez, and Sir Ralph Bautista. Ralph Recto Bautista. Yeah, sigurado yung pare. Yeah, as you can see, we're going to talk about the Ironman World Championship. Happened yesterday, our own experiences. First hand experience. I'm sure marami kayong naging experience. So siguro, let's start with that. Brother, last year, alam ko, iba-iba tayo ng journey. Di ba? And, going to the road down. Paano yung nangyari sa'yo? Ito, alam naman natin yung Ironman Philippines, bumagyo. Kaya nagkaroon ng mga issues. Kung ano-ano, di ba? Pero, we must have been through nandun pa rin tayo. But I'm sure during the race, how was that journey for you? Yeah. Actually, it's really challenging. And nung start nung year, tinarget ko talaga, this is my A race. Full Ironman, this is my first. And then, I knew na 50 slots agad yung allotted for men. Diba? So parang sabi ko, ang dami nito kasi dati. Nasa 20, nasa 25, minsan less pa yung slots. So sabi ko, most likely, mga ganito kadami yung slots allocated for my age group. So during that time, pinlan ko na baka pwede top 5. Kung maka top 5 ako, sure na may slot ako. Kasi mga 5 slots mapupunta sa age group ko eh. And nung nakita ko yung listahan ng players, sabi ko, oh my. Mahirap ko kasi lahat, experience, mga talagang lakas yan. And for me, as a newbie, kailangan kong mag-step up talaga for that challenge. So, for me, it's challenging. And during the roll down, luckily, number 7 ako out of the total field ng races. And this group mo is 35 to 39. Yes, okay. So during that time, nagpe-pray ako na may mag-pass. And in-announce na, sabi ko nga, baka 5 yung slots, in-announce na 6 slots. So at least may isang mag-pass. Pasok na ako. So during the roll down, kasama ko si Moshe. Kaya kami, in-announce na 6. So kabado ako sobra. And then may dalawang foreigner sa taas. So yung first foreigner na tinawag, I think India, nag-pass. Okay. So, parang napapaiyak na ako dun eh. Sa stop to kasi sabi ko, oh my. Papasok na ako, sabi ko. So, hinihintay ko na lang tawagin yung up to the name ko. And yun nga, basically, sobrang saya, of course. No, little background on yourself. You started triathlon. I started in 2019. For multi-sport. So 2019 yun yung first duathlon, first triathlon, which is triathlon. Nice. And your coach under? No, I don't have a coach. You coach there? Yes. So, I think you are now coaching. Now I'm starting to coach. I'm not a professional coach, just to have a disclaimer there. But yes, I try to coach and provide tips. Nice. So hindi ako nagko-coach na ito gawin mo. No. Kasi hindi naman ako professional eh. I'm admitting that. And I don't have any certification. So more on, pag may lumapit sa akin, Ralph, ano ba pwede kong gawin sa ito? So based on my experience, ito yung ginawa ko. So tignan mo kung sa swak sa'yo. Kasi every person will have their own limits, will have their own time, and of course, yung abilities nila. Yeah. So, parang very practical approach. Yeah, based on experience.
Basta may team is Strive for Fitness. Yeah, so may community kami. Pa-plug ko na rin. Go! So, Strive for Fitness, the community started this year. And it's not planned. Na-create lang siya and nag-grow organically. So, yun yung plan namin. Kasi, friends, tapos may friends yung friends, and then nag-meet during an event, during a race, and then nag-usap-usap po, create tayo ng community. And actually, yung trisod ko last year during the Ironman page natin, yun yung first na Strive for Fitness. Kasi ako lang yung may gano'n na trisod. Yun yung, kasi that's my, bro, yun talaga yung thing ko eh. Talagang gusto ko lang maging fit. That's my goal. So from there, biglang nagkaroon ng Strive for Fitness and nag-grow and we are currently 80 plus. 80 plus? 80 plus. Magulo na sila ng magulan. Nagbubudo na kami. Yes. So iba-iba yung background, iba-iba yung budol nila. Promise. Kasi may mga galing from ultramarathon. Na-pull ako sa ultramarathon race. Alam mo yung mga ganun. So nakakatawa. BDN ka. Yeah. So, BDN. So, nakakatawa kasi na-experience mo yung iba-ibang phase ng ultra sport. Nice. Malagyan natin yan. Yes. Go. Yeah, thank you for sharing that experience, pare. Now, we'll go to Jem. Jem, ito, partner. Idol. Nakakagawas na ito. Yes. Pambihira. Kapag yatin ako, anong pacing na tayo? Ha? So, last year, syempre, kami, same almost every other bucket. Bigat na coaching. Tapos, I think, basta Genesis will be different tackles. Yes. So, ikaw ba, ano yung nangyari sa'yo last year na yung talagang medyo talagang hindi mo makalimutan? Going into meets. Well, I think the most, hindi talaga ako decided mag-reg ng Ironman PH last year. So, it happened lang sort of because of a breakup. So, yeah. Sinasabi ko. So, sabi natin sa ibang So, March yun. So, parang I decided lang. Since I've been continuously training naman, I never stopped. Tapos sabi ko, may load naman ako. Tapos, yun nga, something happened. My girlfriend broke up. Tapos sabi ko, makasali nga sa Ironman to shift my focus, to help me. Tapos yun, nag-reach ako. Tapos, si Coach Jet, that time, parang encourage ako na aim for the podium kasi may daw chance ko. Since yun sa age group namin, parang konti lang yung kalaban kong Pinoy. But nung time na yun, may mga foreigners. May mga Japanese, may South African. So, yung South African na naging kalaban namin, yung first namin, parang binabantayan namin yung lagi. Select namin yung times niya. Tapos, alam namin na parang binabantayan niya namin siya. So, we were praying na sana umulan. Sana mainit. Kasi historical na yun nga, yung South African, he blows up sa mga races ko. Umulan. Stress out talaga nila. So, binabantayan namin siya. Tapos, sabi ko, nasa run na. Nalagpas na siya. Ang bilis, ang layo buwan. So, binibilang ko na lang yung mga nauna sa akin. Yung number. Tapos, going to the last lap, yung run, may nakita ako kay H2. So, feeling ko, siya yung third. Ako running fourth. Tapos, inisip ko sa isip ko, parang si Ralph, parang binila niya yung slots, diba? Na bibigay sa H2. Sabi ko, most likely, mga 3 slots lang yung mabibigay sa amin. So, I had to pass that athlete. Sabi ko, para makuha ko yung slot. So, going to the loop. Yeah, last loop. Nakita ko, tumatak pa siya. Sabi ko, sundan ko lang siya. Maunahan ko lang to. Tapos, I was running, tapos nakita ko, suslow down siya, lumalakad na siya. Sabi ko, this is the time. Nilagpasan siya. Huli ka ba? Yeah. Kasi usually, di ba, sometimes, pag nakita ng kalaban mo nilagpasan mo siya, alam ng age ko, bibigit sa iya. So, ang ginawa ko, pag nagpas ko sa kanya, nilagod curious number. Paano di niya makita na ka-age group niya? Paano di niya wala siyang idea? Paano wala siyang idea na kailangan na ako habulin at maunahan? Kasi pagka feeling ko baka if ever it happens, baka in the end, ako yung matalo dun sa
Kasi syempre, marathon. Hindi mo alam ano pwedeng mangyayari, anything can happen. So, parang insurance na, dinalagat kinamber ko para paglagpas ko, hindi mo rin-number ko. Wala siyang idea na ako yung nauna, tapos mag-issue kami. So, yeah, luckily, after the race, you finished it with that? Last year, parang, last year? 11 hours. Yes, 11. And anong place yung naging final mo? Third place. Tapos, nung nag-awarding na sa Rodan, 4 slots pala yung binigay sa akin. So, kahit na mag-4th ako, pasok ako. Pero okay na kasi third. It's something na parang... Kasama rin yata natin sa list, di ba? Yeah. Kasama rin natin. Kasama rin natin. Facebook. So, okay na rin. So, yun yung pinaka, sabi ko, everything talaga, you have to be intentional. Yes. If you want, sabi nga si Luigi, sa kanya wala yung rinig yun. Si Luigi Robles naman. Luigi Robles. Sa kanya wala yung rinig yun. Yes, sir. Totoo yun, na you have to be intentional. If you want something, you have to do everything. And yun, nung time na yun yung kailangan kong gawin para makuha sa Oh, yeah. Tapos, brother ngayon, meron ka na rin parang binigod na commented. Yes. Start also to parang coach, parang sila na nag-advise ka na rin. Yeah, pero sa matches ba yan? Oo, naman ako sa akin. So, I got certified last year lang. So, may certification ako. I coach newbie runners and triathletes. So, right now, I'm coaching 15 or 10 to 15 athletes. Wow. Yeah. Sinasabay ko lang sa work ko. Mas I remember isang athlete na sumali sa Ironman. Yes, si Paolo Pangiliban. Yes. I think nag-improve yung time from 2 hours, I think, or 1 hour, 2 hours. Kasi masipag din siya. So, parin maganda. Pero ito pa rin. Ito si Mr. Worldwide. Mga kwento na kailangan natin malaman. Kasi nakaiba yung journey nito. Saka very, nakikita mo yun sa Ironman na video, di ba, Bernard? And, parang medyo touchy yung subject. Kasi alam ko, di ba, when you join Ironman, and I think when you started siguro ba, tama ba? Medyo, that's a bit journey pa rin. Going to triathlon. Yung triathlon journey ko. Sige. I started joining, kasi I live an active lifestyle. College, mountaineering, tapos nagda-dragon boat, rowing, mga ganun. I do running that time. Nakilala ko si late wife. Sa community. Actually, hindi. Sa work. Okay. Both of us from Blue. Okay. Yung sa Globe, ano? Yes. So, yun si wife, sabi niya sa akin, tatay kasi may friend siya, triathlete. From Blue, try sabi sa akin. Hindi ko triathlon. Hindi man ako marunong walang bike. Hindi tayo ng bike ko, tapos harap ng coach. And that was around 2012. So, I started my triathlon journey. So, gano'n na ako tagal. 2012, bro. So, gano'n na ako tagal nagta-triathlon. Pero, yeah, I just do triathlons as I joined, kasi you get to visit places. Yun yung naging bonding namin mag-asawa eh. Well, that time, mag-boyfriend-girlfriend was kita sa akin. Yung go to Cebu. Usually, dati ang 70 ko yung dati Cebu lang eh. So, we always go to Cebu. Tapos the next year, Cebu ulit. Tapos, nagkaroon ng Subic na, may Davao na, ganyan. So, yun mga ganun. Tapos, nagkaroon ng, dati wala pang IMPH nun eh. Parang, ang mga Pinoy, if you want to complete a full Ironman, you have to go abroad. That time, Korea. That time, 2017, sabi ko, kasi from 2012 to 2017, parang sabi ko, tama na yung mga 70-20, parang I need to step up. Sabi ko, I need to join. I need to complete the full Ironman. Or, dream. Everyone's dream naman yun, di ba? So, I joined that. I raced Korea. Tatapos ko siya ng medyo photo finish. Pero yun nga,
part of, things happen in life. She left me. So, This is the project. 2022. She So, change the project. So, ngayon, naka-register pa ako for Puerto Princesa that time. Yung inaugural din ng Puerto Princesa. Oh yeah. November pa yan. November. She left July. November yung Puerto Princesa. Parang so, yung span of months ay parang, ayoko nang Greece. Ayoko nang mag-triathlon. Kasi sabi ko, there's no reason for me to do this. But then siguro, I have friends encouraging me, bro, tuloy mo lang. Kasi she wants you to continue. So, what do you will do ba? Aside from being friends, so talagang yun na lang inisip ko, bro. Sabi ko tuloy ko tong Princesa, and then let's see from here. So, I was 190 pounds, 200 pounds almost, that time, November 2022. Tinapos ko lang yung race. Sama ko pa nga si daughter na ng Coach Elmer, shoutout pala. Siya kasi yung wala si Coach Elmer. Siya yung mentor ko talaga sa sport. Globe Try, kasama kami yan tagal na. So ever since I joined Globe Try, siya na yun nandun kasi siya yung mga pioneer members. So sa sinamahan niya ako sa Puerto Princesa that time, hindi naman siya nakaregister. Kasi parang siyempre, I came from yung medyo tragic experience. Sabi niya, baka mamaya si Monch, kung maisip ito, malunod sa pagkain. Bumbiga mo paano. Whatever. So, kasama ko rin si daughter nun Siyempre, sabi niya, whatever happens, I'm very thankful sa kanya, sa totoo lang. Till now. Sana ma-invite natin si So, ano siya, tinapos ko yung Puerto Princesa, and then, kasi yung IMPH, di ba, 2018 nag-IMPH, 2022 nag-IMPH. Nag-register din ako ng IMPH na yun, 2018 Really? Yes, and full bro. Kasi nga, di ba, galing akong Bogue, so medyo confident ako, sige, I can do another full Ironman. Ang nangyari lang sa akin ng 2018 na yun, parang nagkaroon ako ng, may time nag-training ako, running outside, bigla ako nag-shutdown, bigla akong bumagsak sa kali. Oh yeah? Yeah. Tapos nagkaroon ng mga check sa puso, ganyan. Parang lumalabas, I had this, yung hypoglycemia, yung biglang pagbumagsak yung sugar. So hindi ko na ma-manage that time. Okay. So yun, tsaka meron akong myocardial bridging. Nakita doon sa imaging mo? Sa imaging nag-angiogram ako Pero yan, na sinasabi doon sa myocardial bridging is another artery. So, tatlong artery natin, may pang-fourth ako. So yun yung nababara. Kung siya sabi ng doktor, may extra kang artery pero hindi mo rin magamit. Parang ganun. So anyway, going back to so sabi ko, nag-register ako dun sa 2018, hindi natuloy, IMPH. 2022, nag-register ulit ako. Kaso, pandemic. Ang nangyari, marami nag-race, nag-cola, di ba? Hindi ako nag-race kasi sila, siguro, wala rin ang access sa pool. Kasi di ba, medyo mahirap mag-swim nung mga time na yun, walang open na public pool, di ba? So, ginawa ko lang, dinala ko lang yung bike ko, nag-bike lang ako sa SCX. Anyway, so ayun, so galing nga, may the mindset, believe ako sa'yo ba? You were able to overcome that. Medyo, so 2023, sorry, tutuloy ko lang yung kwento, bro. Sige natin. Parang nangyari sa akin kasi, wala na si wife, 2023, another Ironman Philippines. Sabi ko, baka kailangan ko ng gawin ko. This is unfinished business for me. Yun yun, bro. Talagang yung nag-fuel sa akin. I'll sign up for Ironman Philippines 2023. I'll train well for this. Ayan, nandyan si Coach Elmer. Nagpagayin talaga ako sa kanya. Seryosohin natin to kasi nakita niyo yung performance ko sa Puerto Princesa that time ito. Diet tayo. Yung load natin sa Hindi siya tuwa. Pero pag mga human session,
Alam mo na si Coach Elmer. Pero anyway, the point is yung focus doon sa training itself, bro. Yun yung naging siguro yun yung naging pinaka-turning point ko sa career ko sa triathlon. So, yun nga, nakita nila yun. May mga pinupost ako sa Instagram yan ng mga pictures ko from 200 pounds naging 160 na lang ako. I can attest. Kasi kasama ko siya nag-training for Ironman PH. So, we started like 2023 na January. Kung siya nakilala. And then, from there, actually, yun nga, may group kami niya doon sa Ironman Philippines, yung Princess Sarah Diaries namin eh. Yung pinagiging pa-vlog lang ha. Kasi si Sarah kasi matagal ko ng friend yan eh. Sarah Rania. Congratulations sa Miss pala. So, sinasamahan niya ako ng training. Yan, sinaya ako. Nag-training kami niyan. So, alam nila ako nakasign up sa Ironman Philippines. Sila hindi. So, si Sarah, sabi niya sa akin, Besh, yung ride ko na 4 hours, 5 hours, ginagawa ko rin. Mag-sign up tayo kaya ako. So, nag-sign up na rin siya for Ironman Philippines. Ito si Papi, ganun din. Nakikintay lang ng airport. Nakikitraining sa amin. Nag-sign up na rin siya. Ayaw nang sabi niya, ni-visit si Yes po, gusto talaga yung vacation airport. Kaya tapos si Ram, nakilala ko kasi mga friends sila sa RCC, cycling, ganyan. So, nalaman namin, nakasign up din pala siya sa Ironman Philippines. So, pag nag-training kami, sama-sama na. Hanggang sa, si Bubbles, nakakasama rin. So, nag-training kami sa Santa Elena, di ba? May mga tayong rides. So, maganda yung kumbaga sana yung Ironman Philippines 2023, maganda yung banding namin sa training. Kasi madalas, parang kami goal na inisip eh. Ako talaga, unfinished business sa akin. To finish this race, to offer this race for my That was the motivation for the coming. Yun bro, yun talaga yun. Sabi ko, by hook or by hook, I'll finish this ride. Alam mo yung feeling ng how to finish, how hard it is to finish full Ironman. Kasi hindi ako subugi eh. Na halos na-cut off ako eh. Sabi ko, kaya ko sa Philippines doon yun. Yun, that's it. So, galing. So, guys, take us to that early morning ng road down after Ironman Philippines last year. What were you guys thinking? I'm sure para siguro nakita mo, sigurado ito, kumakuha ko ng tumis World Championship. Ganun ba yun na-feel niyo? Kasi ako, una pa, sabi ko sa wife ko lang, transportan natin na Coach Jet. We're gonna get slots and everything. Sige, gano'n natin. Pero, sa chat namin, parang, be ready, baka maload na, and everything. So, yung wife ko nagtisayan niya sa akin, paano ko maload na? Sabi ko, hindi yan, layo ko eh. Ayan, sabi ko, brother, paano yung ito, partner? Ito, mag-risk ko si Jen. I'm sure alam mo na. May idea ako na possible niya. Malaki chance ako mag-always. So, hindi ako masyadong nag-isip sa slot. Ang inisip ko yung babae ko. Kasi, mahal eh. Parang almost twice a person. Yun ang inisip ko. Sino ko parang pera? Registration pala ganun. Registration lang. Wala pa yung ibang expenses. Sabi ko, God will provide na lang. Kaskas na lang. Pawi na lang. Kayo partners, kayo. Ako, sa totoo lang, sobrang kabado pa ako. Kasi again, when I finish the race, I know na 7 weeks ako. And sa mind ko, during the morning, 5 slots lang yung ibibigay. So, I'm praying na sana may mag-pass na dalawa. Dalawa yung pinag-pray ko kasi alam ko 5 slots and then pang 7th ako. Pero I know I'm in a good position. Kasi may mga ako na nag-race the year before na nandun sa number 8, number 9, number 10 na alam ko rin gusto nila kumuha ng missed slot. So sabi ko, I'm in a good position, sabi ko. Pero, crossing fingers, sana mag-roll down na up to the 7th place. So yun. Pero you guys ba, you have already had an idea na ganun kahirap yung miss course? No. Kasi ako, I didn't have that idea. Even as the slightest idea. Di ba? No. Ikaw partner, you're going to that. Kasi alam ko mag-age group kami nito. Hindi, papi. Tapos na ka. 40-44 ako, 45-49 ka. Okay. Pero, pero papi, parang kami ni
iniisip kasi 33rd ako eh. Of my age group eh. 33rd. So, suntok sa buwan. Wala talaga. As in, parang wala akong inaasahan na slot. I was there, sabi mo to support Coach Jet. Kami naman kasi that time, si Sarah talaga yung parang maros namin nun. Kasi si Coach Pao, Sarah kaya mong magkuna. Ginaganon siya eh. So sinamahan namin si Sarah, kami lahat sa roll down. Si Papi, syempre, may pagkakasalit. So, Sarah, pag-uwi mo, kumusta ka namin. Tabi tayo, di ba? Ayan, syempre. So, sabi namin, sige, tingnan natin. Kung tinawag na sa age group namin, 40 to 44, 8 slots ba o 9 slots? Maraming slots sa atin. So, sa amin yung pinakamadala. So, parang tinawag, 11, 12, 13, walang tumatayo. So, sabi na lang ni, yung Chiki. Hindi si Chiki, si Australian. Sabi si Peter, whoever wants to slot, from this age group, line up. So, line up na. So, ako naman, sige na, walang mawawala dito eh. Tayo na. Papi, kasama ka doon, di ba? Sa tulog na line up. Si Papi, bumawala sa akin yan kasi naman talaga sa akin yan. So, makakuha talaga yan. So, ako 33rd, siguro siya, nasa mga 15 siguro siya o whatever. Parang gano'n. So, yan. So, tinawag na. Kayo ba yung age group? Kasi alam ko, naalala ko nun, merong age group na 9 slots. Nung tinawag na, okay, everyone, pag tayo, 9 lang sila. Saktong 9. Parang yata sa amin. Or ibang age group yun. 5 slots yung available, tumayo kami 6. Yun. Tapos, si Doc Angelo kasama sa pang-anim eh. Hindi naman ito. Hindi na po. Ayun lang. Siya yung, pero yun nga, doon sa 5 na yun, ako yung pang-5. So, grabe. Alam mo, ewan ka, si late wife, sabi ko nga, pasalamat ako sa kanya. Kasi, di ba yung sabi ko nga sa inyo sa kwento ko, ay unfinished business ako sa FPH. Parang ginaid niya na naman ako dun sa niece na to. Kasi parang nung buhay pa siya, sabi niya sa akin, Daddy, I want to go to Paris. I want to see the Eiffel Tower. Naman tayo dyan. Kasi yung nung buhay pa siya, lagi kami ganyan. Nag-Korea kami, nagpunta kami ng Japan. Ano lang. Banding namin, travel, ganyan. So, gusto niya mag-Europe. Sabi ko na, ito na yata yung gusto ni mami ko. Let's fulfill your mom's dream. Sabi ko sa anak ko. So, yun. Sabi ko, thank God. Iba pa rin talaga. Yun I mean, Iron Man can also bring you to different places. Exactly. Experience. First long haul flight din namin to. Sabi ko, wow. Ganun pala ako nakatagal. Kaya sa mga nanonood sa atin na Simple Age Groupers, parang corporate groupers, di ba? Na, walang imposible. Di ba? If you put in the work and you're always there to you have that faith na alam mo na kakayanin mo naman sa Diyos. Di ba? Mahirap yun overcoming that event and everything. Tapos na-busted ka pa ng Ay, kaya background. So, yung mga supers natin, you can do it, guys. Pasabi nila. Talagang put your mind into it. Talagang hard work and everything will follow. Especially faith. Definitely have faith. Pray. Yeah. So, miss na. Training pare. Nung nakuha niyo na yung snap, nag-research ka pa about the discourse. Kasi parang hindi ko masyado yung yan eh. So, nung nag-training na, or even mga counts, diba? Talagang kung kailangan natin mag-bagyo, yung mga gano'n, kasi nga, grabe yung mga climbs eh. So, guys, paano yung preparation sa training for this? Ikaw, brother? Yung sa akin naman, kasi nga, dahil si Coach Elmer, yung pinaka-mentor ko, alam naman natin sila Coach Elmer, si Coach Pao, mga nag-una na yan, mga seasoned athletes na sa bansayan. So, they know these courses. So, nung actually, nung IFPH, Coach Pao? hindi, pero Kona. Nakailang Kona, dalawang Kona yata. So parang kumbaga sa they also study that course. So, prior to IMPH, parang sila ni Elmer, parang they're looking at qualifying for NICE. Kasi nga, nagpuna na sila. Sabi, let's try this World Championship course also. Parang nakaganda sila. So, kami, sama-sama lang naman kami sa kanila. Climb stone course na to. So,
So kaya ngayon, nandito mga tropa natin. Puro east na mga ginawa niya. East, tsaka yan, south. Si Papi, Tagaytay. So lagi kami nagtatalisay. Ito, yung Sampalo Club na yan. Kung saan sila nag-everesting, di ba? Yan. Paulit-ulit kami doon, 5 akyat. So may mga training sessions kami na magkakasama kami. Lalo na kami, si Gorge, si Yako, ako. Pupunta kami Tagaytay, bababa kami. Tapos akit kami ulit. So 4 or 5 times. Tapos may time na nalala ko, may time na lakas ng ulan. And actually, wala pa ulan nung start. Pero yung tail end ng training namin, lakas ng ulan. So parang, wala, ito na, umuulan. Let's go, di ba? Ulan lang yan eh. Nakatapos na IMB siya umuulan. Oo. Bakit namin ng Tagaytay? Kape muna, kape. Sige, kape. So, enjoy lang namin actually. So, yung training, if I will continue that, yung training, sa akin, more on enjoyment na talaga. Kasi naka-organize na. Yeah, so, already. I know na may client na around 2,500. I just need to prepare for that client. So, yun yung prepare namin na puro client tayo, kung tayo GRS kayo. I remember, kami ni Jeff. Sana pala naman si S. Ano kami pala, nagtalisay kami. Pero, ang lakas ng ulan. Wala, jacket kami. Paras kami naka-rain break. Parang kinakabahan ako yung sa kasi yung ulan eh. So, remember nun, di ba? Tinry pa rin natin ng mga dalawa, tatlo. Pero, sabi ko, sige, it's call it a day. Medyo lakas rin yung ulan. So, yung mga mindset na nag-say, parang we found out, parang mga latter na a few weeks before the race, kailangan natin talaga mag-use talaga. Si Coach Jen, hindi na ako sa bagay. Nandun pa yung ano ko gravel ko. Gravel yung dalawa. Hindi ko sa isang steepest part ng bagay. Parang 28 degrees. Di ba? Alam mo yun? Kasi yung mall talaga. Wala so, yung mga hindi ko makalimutan sa and true enough, makakatawa yung experience na kahit mga tuha din natin na hindi naman check. Enjoy pa ang level. Pero di ba tayo na kaya eh. Kaya yan. You will preserve your mind's way. So, now, pare, let's talk about the knee sports. Di ba? Do you think, pare, now, we had that experience? Di ba na ako kasi nag-try bike ako eh. Nakaka-record ako na clincher. If you're gonna do it again, pero mamaya tatanong if you're gonna do it again. Pero if you're gonna do it again, are you gonna use the same bike? Ako kasi nag-try bike ako eh, pero ako I think I'm gonna use, siguro ang try bike pa rin, pero disc brake. Disc na siya. Hindi pa rin ako mag-ano. So, pero siguro mas gagawin ko yung training ko sa disc. Ikaw, brother, you're gonna go the aero road steering. I think this time, try ko mag-road bike na this great. Parang kasi mas masaya ma-enjoy ko lang. Mas masaya siyang i-aang as compared to drive bike. Kasi yung drive bike ko din, lamang siya dun sa flat plateau. Sa Tangis, diba? Parang 60k out and back yun eh. Pero if you're gonna think about the plan, if you want to enjoy the view there, I think better pa rin talaga yung road bike. Kasi may enjoy mo yung tatayuan mo, tapos sasayawan mo yung guy, tapos makikita mo yung view, diba? Tapos yung design, mas confident ka sa handling. Diba? As compared to drive bike. So, yeah, for me, as a road bike. Yeah, as a road bike. Tapos, brother, kayong dalawa, naka-road D kaya ba? Yes. So, actually ako, nung nakuha ko yung slot, and then, nung research ko na, ano ba yung e-sports? So, nakalagay, 10,500. Oo. So, ganun kasi ako talagang makrunch ako in terms of the numbers, in terms of, kung baga, know your numbers. Oo. So, sabi nga niya, know your numbers. So, sabi ko, actually, hindi ako mag-enjoy ng time trial bike. Pag time trial bike yung ginamit ko, and again, nakakaliper din ko. So, sabi ko, hindi, number one, mabigat to pag inakyat ko. Pangalawa, hindi ako safe pagka nagbe-brake masyado. Kasi, what if may sobrang higpit na hairpin or talagang corner. So, I decided talaga na road din na yung nadali ko.
So, at the beginning pa lang, yes, at onset pa lang, okay, roadie na yung gagawin ko. So, magka-training ako na laging roadie yung dala ko, which is my climbing bike. And then, sabi ko, kasi, syempre, magkakasama kami training. Hindi ba lugi ka pagdating sa flats, sabi nila. Sabi ko, yes, most likely, pero okay lang yun. Sabi ko, enjoy ko lang naman yung view. Parang, babalik ako dun sa promenade, nakikita ko yung mga beachgoers, ganyan. Tapos, pag-akit mo, makikita mo yung mountains, ganyan. So, okay lang. Pero true enough, bro, during kasi first 10K is flat. Yeah. Medyo, nung time na yun, sabi ko, regret ko yata ito this year. Kasi ang daming tri-bike athletes. Ang bibilis. As in, ang bibilis nila. Sabi ko, yun lang, anong power output? Kasi ang power output ko ganito na, pero itong mga to, parang ang bibilis yung overtake sa akin. Parang wala akong binabike, gano'n. Pero, dahil may climb agad, di ba? Na parang 80%. Lagot kayo sa akin ngayon. Hindi ko talaga sila na-overtaken ng sobrang bilis, bro. Pero, alam mo yung effort na, mas mataas yung effort nila, alam ko, versus mine. Doon ako nag-enjoy kagad. So, and then yung cold decker, diba? And then, nire-regret ko na naman during the plateau. Kasi bro, bibilis na eh. Dahil na down na ako. Pero, pagdating sa downhill, sobrang nag-enjoy ako. So, I remember, after the race, minessage ko agad si Doc Tangidos. Doc Dian. Alam mo, mag-enjoy ka dito. Roadie, ang gamitin mo. Kasi, lagi ko kasama sa mga cycling race or, cycling training minsan. So, madalas, pagka-descent talagang go na kami, ganyan. So, nag-enjoy ako during the descent sa wala kayo ng parang space. Kasi ako, when I saw, di ba, may mga airlift. So, yung mga nag-overlift. Di ba? So, I'd imagine din siguro yung mga this year, yung mga babae, I saw one pro, di ba, na nagkaroon ko ng accident. Nakita ko yun. Kasi nung nakita ko yun, yung airlift na parang, doon na nag-doon sa akin na, parang, sinabi, pwede ka itong maging finish na. Di ba? Hindi mo masasabi. Kasi, there's one time na, yung merong turn doon na, merong cone yan, na sumobra ako dun sa cone. Kasi almost, nag-over ako dun sa shoot. Kasi nga, siguro, nagano ko, I guess, mga hydration, basa na yung caliper ng ano. That's why, siguro, hindi na masyado siya kumakaper. So, yun yung medyo naging challenge ko lang. So, actually, that course, that was against me. Kasi supposedly dapat, when I was heavy, mas mabilis ako dapat sa downhill, di ba? I was breaking or that time. Kasi parang, iisip ko pa, sabi ko, parang mahirap ko yata kung may naman sa ako. Ay, ko magsisip. Di ba? May ganun pa kayong, Ako lagi, actually, siyempre ako na lang naiiwan sa anak ko, di ba? So, talagang ganun mindset ko lagi, sabi ko lang, daddy will always go for you. Ganun lagi. Siguro yung going back na doon sa pinag-usapan nating bikes, di ba? Ako naman gamit ko nun, gravel bike. Gravel bike, kasi yun lang, ang bike ko kasi tri-bike, road bike na caliper. Yun, gravel na naka-disc. Kasi usapan dito yung disc. So, ang nangyari, yun, buti si Papi, nakita niya nung nag-one time nag-ride kami, gamit ko, gravel tires din eh. Papi, meron ako dyan wheelset na pang road din. Oo, para yun ang gamitin mo. So, yun. Yun ang ginamit ko sa disc. Nakatulong naman. Oo, nakatulong naman. Tsaka kinamit ako ng Clip-on Aero bars. So, yung sinasabi ni Papi na flat sections, nakaka-aero ako. Kahit parang nakakasabay ako sa mga Parang we started on the bike course, pero I remember by yesterday's race. Kasi medyo cool. Kasi yung nangyari sa atin last year, ang heat. Totoo, nalalabas yung salt sa presyo natin. To be honest, ako, gulat na gulat ako. Kasi kung France ba ito? Ibang, di ba, summer, talagang halos natin mga ibang di ba? And yung course yesterday, wetsuit sila. Hindi tayo naka-wetsuit. Di ba? So we were on our swim skills by fastest
15 and 49 minutes wala na language. Diba? Kamusta yung swim niyo ba rin? Kamusta yung swim niyo last year? Kasi, ang daming tao compared to this year's ladies, the women's, compared to last year na lalaki sa atin. Ang dami eh. Diba? Tama ko naman, kamusta yung during the swim? Yung swim, kasi hindi nga, si Bobby kasama ko nun, swim kami. Okay. Naghihintay kami ng pumeso kami sa likod kasi mga katabi namin yung sunubi, ang tatangkad. Si Bobby, hindi natin kayang labasan sa lakot ito. So, sige, doon tayo sa likod. Tapos, nung magsastart na yung wave namin, may pwesto pa lang kami sa nag-start na. So, nahuli na kami. Nauna na sila. So, kami ni Bobby, langoy. Yung kasama ko, may gout pa pala yan. So, namamatahin pa. Marami ba ito ba yan? Inabutan na kami ng wave sa likod. Talagang nilampas na kami. Pero you know what? Ang na-notice ko sa stream sa abroad, yung World Champions, kahit mabibili sila, ayun parang dito sa atin nabalyaan. Yes. Yung etiquette nila sa swim, pag medyo nakita nila matatamaan ka na, lalayo pa sila sa'yo. So, hindi yan, wala akong Kailangan experience na It's hours of experience. Kasi again, it's a World Championship. Diba? So, everybody nagsiswim na talaga for open water. Yes. So, kumbaga, may experience lahat na versus kapag ka newbies, minsan may kasabay ka rin sa 70 may kasabay ka sa ibang speed na alam mo, may mga newbies talaga. So, during the World Championship, ganun din yung experience ko. Natuwa ako kasi talagang makakapag-draft ka ng maayos. Hindi yung draft na sisipain ka niya or tatamaan ka niya. Kahit magkatabi kayo, alam niya na nandyan ka, alam ko na nandun siya. So, kami dalawa, we just compliment na, okay, minsan ako sa harap, ikaw sa likod. And yung, kasi dati may lines tayo. May lines tayo. Nung World Championship, wala lines talaga yan. Diba? I think mas okay yun talaga kasi ang luwag ng area na pwede tayong mag-swim. Parang hindi ka nare-restrict na etong yun ito, huwag mo i-cross yan. Hindi. We have that entire field there. Saka, diba? Yung swim na yun, yung never empire na. Yes, Kakaiba eh. Yung first time ko na nakapag-swim ng gano'n, kasi like for some swimming, isang gano'n lang yan. Diba? Nakapag-swim before lang yung mga parang alas gano'n din. Yes. May OCXC. Ito, ibang klase eh. Makita mo na yung pang tapos babalik ka pa. So, ibang klase yung swim yan. Saka, ako, natuwa ako kasi one of my best swim time. Natuwa ako. Mas mabisa ako, nakawetsuit pa tayo, no? Actually. Talking about that, naalala ko lang, 24.8 was the temperature that time natin. And allowed wetsuits 24.5. So yung 0.3, hindi pa nila pinatawan. Kaya, Naalala ko sa group chat. Kasi may group chat na, anong wetsuit legal ba? Kasi may group chat tayo eh. Di ba naalala ko? Waiting for announcement. So, kasi ako makalis. Hindi ako makalis sa apartment hanggang hindi lumalabas yung announcement, yung wetsuit or official na pwede. Kasi, sabi ko, bibit-bitin ko pa ito sa transition. Bibit-bitin ko pa sa ganyan. Tapos, biglang in-announce. Shit. Walang legal na wetsuit. Okay, iwan. sayang, bigat ng wetsuit, no? Hindi sa pagkain natin. Yun na yun actually medyo cooler yung ladies ngayon. Yeah. Tapos sa siguro pare, I remember last year's transition ng back, diba? Coming from the swing. So, almost sinabi ko yung transition, diba? Grabe yun. And, partner mo, grabe rin yung bike handling skills ng mga babae ngayon, especially with the pros. Dahil na nakita mo, diba? Tapos yung French girl, Marjorie. Pangakain. Pero sabi ko, ano ba ito? Ano mabili lang yung bike? Di ba sa mundo? Tapos mabalik ka natin sa bahay. Parang ganun na. Di ba? Parang, iba
ibang klase, if the men can do it, so the ladies. And especially, syempre, i-shout out na rin natin yung mga nag-represent sa Ironman World Championships sa Nice, no? Yung nag-finish, no? Basically, nag-represent basically sa Philippines. No? So, yun lang, shout out lang natin, no? Siyempre, si Marifel, si Jordy Momentado, si Sarah Alaya, siyempre, nababanggit natin kanina, mga kaibigan natin yan. Sarah Herboso. Hindi ko walang kilala si Ann Nunez. Yung taga-capsule. Hindi ka, Night Capsule. Siyempre, Chloe J. Pong. Of course. Fastest. Parang, you were looking at the stats and everything. Di sinasal, pinatan. Oo. Klase. Wow. Si Olive na based in the US for that. Bago natin coaching din. And syempre si Christine Nietan. All of these women, 7 brave women, World Championship. Congrats for representing the country. And I'm sure ito, malayo pa malarating ito. And I think some of them are even doing tampo. Yes. This year. This coming December, right? Ano ba? December? Yes, December na. Ikaw yung topic, di ba? Wala ba ba? Si Rafa na. So, hopefully, ako, parang prayers ko, maging blessing and maging motivation yung 7 ladies natin na iba pang ladies. Kasi we wanted talaga na mas maraming mag-represent sa Philippines during the World Championship. Kasi na-experience ko yung sa Nice, bro. Ako yung isa sa favorite ko, yung Parade of Nations. Nung nandun tayo, hindi ko alam, nandun tayo. Nag-join kayo lahat, di ba? Oo, ang saya. Ang saya kasi ang dami natin eh. So, syempre, pagka dalawa lang kayo, tatlo kayo, medyo malungkot yun. Kasi tatlo kayong dadala ng flag. Yes, it's an honor. Pero pagka nasa 26 kayo, 25 tayo na nandun, plus our families, plus our supporters, sobrang saya ng Parade of Nations, di ba? Speaking of families na, sama namin yung mga kids namin, di ba? So, yun. Ayun, gano'n din. Dahil bugulero nga yung tatay, yung nanay bugulero. Ito yung kwento nun. Bago lumipad ng Nice, si wife niya, si Tina, magka-chat kami. Uy, sasali ba si Martina sa Iron Kids? Sabi, may Iron Kids ba doon? Meron. Sinali ko na nga yung anak namin. So, sabi niyo registration link. Yan, i-register na yung anak namin. Hindi pa tumatakbo yata yung anak ko. Hindi ko alam paano. Nandun na might as well, di ba? So, ayan, ito yung promesa, Iron Kids Papi. Some of the merch na, syempre. I know, di ba? Yan. Congratulations. Galing. So, nakapag-Ironman na ako, nakapag-Iron Kids pa yung anak ko, di ba? Di ba? Ayan kami. Ang saya lang ng experience. Parang it's for the family rin. Di ba? 5K fun run. Okay din. Actually, 100 meters lang yata yung ano eh. Bakit 5K fun run? No, for the adults. Which is si Josh. Josh. Kinargahan. Parang 17 minutes yata sa 5K. So, yung race week na yun, ang dami activities. Di ba? Yan, yung mga Minta Cruz. Yun na, kaya nga ito Sombrero ko, napirma ni... Yan, Frodino. yan. Pero pala iconic, kasi maganda rin last year sa race natin. It was the last race natin. Diba? Parang kukunin niya sana supposedly yung third ba na Ironman World Championship supposedly. So, siyempre, ibang klase yung nasabi dito. Diba? Nandus dito. Oo. So, isa pa, yung last year din, yung prominent example, naka-prominent. Diba yung run course? Flat siya, pero very kumbaga kahit, hindi naman ganun yun. Mainit siya. Mainit siya in a way. Kasi nga, tao, nandun yung Yes. Pero may breeze din siya in a way. Pero sa bagay, medyo pinapinala naman ako. So, medyo lumamig na after that. Medyo lumamig na. Pero, balik kayo. Run experience, run course, and actually ako nung nakaraan na ako. To be honest. Sa talikod ko. Coming from the Oo naman. Tapos, siguro nagka-second wind lang ako in a way na parang
there was a time actually na I thought na nag-DNF talaga. Even by used to the pero na-power through naman. Pero hindi mo pare. Nasty. Pero isang medyo pupunta na European. Hindi ko. Nagkaroon na siya. Pero mabilis pa maglahat sa atin. Kaya pare. Run course experience. I'm sure na-experience ito ng mga ladies natin. Ito si Jem, malala ko. Isa pa lang ako. Si Jem, third ka na ba? Parang patapos ka na ba eh. Mga third. Going forward. Oo. Kasi nakita ko si Mervyn niya yata, hindi na nabutan eh. Parang paras na yata na na-coach siya. Ito eh. Sabi ko, paasa rin. Pari kamusta? I'm sure better conditions this year, pero yung last year, diba? Hindi mo masyadong pero still challenging pa rin. But naisip ko yung Laura Fitting. 245 sa rami. Parang, di ba? Parang na-break niya. Yun yata yung fastest ba na Ironman ba? No, nag-230 si Mini. Pero for this course, I think Hindi yung na-record. Hindi. Hindi sa coming from a bike course like that, medyo ibang level ka. Di ba? Oo. Sabi nga nila yung very flat daw yung run course ng Nice. Yun daw yung reward mo for completing that brutal climb. And that's how I always describe Nice. When people ask me, kamusta yung bike course? Brutal. Yun lang talaga yung one word ko. Hindi ko na binabago yun. Ako kasi, actually ako naman, after the bike course, nakasabay ko si Kenneth. So basically, pagbaba namin, kakwentuhan pa kami bro. Kakwentuhan kami habang bumababa eh. Kasi parang relax lang kami, magkasunod kami, ganyan. Tapos, 10P papunta sa transitions, again, flats, di ba? So, medyo kwento-kwentuhan na, prepare na kami for the run. Admittedly, talagang hindi ko forte ang run. So, ang forte ko talaga is cycling. So, nung pagkatapos ng transition, doon ko na sa huling nakikita. Pero, nung nag-run ako, okay pa naman yung legs ko. And sabi ko, nag-retrain ka naman yung grip talaga. So, might as well try it. Maganda yung first loop ko. After that, may tinatawag akong buffet laps. You're gonna walk sa station. Or mukbang. Yeah. So, basta ko na sige, nakatambay ako bro. For the record pala, ilan yung nauwi mo Morten ba? Isa pa yan dyan. Bro, disclaimer lang ha. Kasi, utos sa akin ng wife yan. Kasi joke lang. Kasi Morten di ba? So sabi niya sa akin, saan po ba ng Morten? Kasi, sabi ko, hindi ko ginagamit gagamitin ko. Sabi niya, okay, kaya pala ako bigat na bigat sa climb bro. Yung nasa likod ko, 30. 30 na Morten bro. 30 na Morten? Oo. Hindi ko na binibila kasi parang binigay sa akin, kunin ko lang Tapos, ang ginawa ko doon, pinanood ko na yun during transition. Pinanood ko na, nilagay ko na sa... Tapos, binibigay sa akin ulit. Hindi ko naman ulit, di ba? Pero, kidding aside, during the run, yung second and third laps ko, nandun buffet. So, nakikita ko yan, si Jem, nakikita ko yung mga fast runners natin, si Abby, di ba? Sila Ocean, sila Mervyn. Nung nakikita ko sila, sabi ko, grabe naman tumuto. Parang hindi napagod dun sa... Sabi ko, Mervyn, si Coach Pao. So, sabi ko, go. Ako naman, talagang nag-encourage na. And ako, talagang in-enjoy ko lang yung time ko sa run course. And then yung last lap, doon lang ako ulit na nag-run na. And then para maka-finish lang yun. Ang nagustuhan ko lang sa Nice, lalo na sa Europe. Kasi yung sa for a full Ironman na abutin ka sa run course na maliwanag. Bilis kasi mga picture. Binili kong picture sa mga gabi. Bilis kasi. Kita din ko
So, pala, alas 8 pa lang nagsasunset doon. Di ba? Alas 9 pa yata nagsasunset doon. Yeah, nakakatawa lang. Yung ganung crowd. Dulo-dulo. Para ka nasa Cebu. Yeah. Nakakapirang high-five. May mga lasing pa nga tayo nakita, papi, no? May mga lasing pa. Oo, galing eh. Parang Ironman finish moment. Parang naiyak ka. Ako medyo naging emotional ako. Pag-pitch ko. Ako, yeah, same. Kasi 1 month before the Ironman, injured ako. Oh yeah! Marami na injured ako. Matindi to. So parang na-accident ako. Parang inisip ko, baka hindi ako makatuloy kasi nga medyo malala yung nangyari sa shoulder ko. So, nung nag-swim ako, 1 hand lang. Diba? Kasi hindi ko nga magamit. Tapos sa bike talagang steady lang ako. Kasi yung purpose ko lang, kamay ko na ito, pang braking. So, tapos nung run medyo na-enjoy ko. Tapos nung nasa finish line ako, sabi ko, fast run si Jay. yes, nasa run. Sabi ko, ito hindi ko kailangan ng braso ko dito. So, I just run to my thing. My favorite kasi running. So, pagdating ko sa finish line, tapos inisip ko yung journey ko. At least 1 month before the race. Kasi 1 month before the race yung injured ko yung option. Hindi ko naisip na kakayanin ng mental ko to na madaanan na masakit na feeling ko hindi ko matatapos kasi syempre 100 yung swim. Yeah. So yun, parang naiyak ako, nag-emotion ako, tapos in a way, naging proud ako sa sarili ko na siya. If you put your mind into it, you can do whatever you want. Magagawa mo, basta isipin mo na kaya mo. So, yun. Emotional. Factor din na mag-isa lang ako doon, wala akong kasama. Alam mo yan. Lagi lang third wheel ako wala Tikawara tsaka James eh. Lagi lang nakapuntot sa kanila, kung saan sila sumasama, kasama lang ako. Kasi ako lang mag-isa. Sabay kami sa flight. Yeah, nasa Paris din kami. Basically ako yung chaperone. So, ako pa pala, brother, yung Parade of Nations, galing kami sa Muna ako. So, muna ako. Actually, nalate kami doon sa Parade of Nations. Nag-tour kami. Yeah. Pero one of the... Kami naman, yung single na mag-nation, muna ako rin kami, pero kami nakabike. Nag-bike kami. Nag-bike kami. So, pero din, medyo pagod-pagod, pero enjoy. Kasi mga Formula 1 fans din kami, so pinuntahan namin yung airpin, pinuntahan namin yung tunnel, picture-picture kami doon. Kaya maganda dito tumatang yung mga ano. Kasi sa sumakan, dito lagi yun. Dito sila nag-overtake. Since dala namin yung bike, syempre, feeling mo, naka-effort ka. Anyway, ako naman sa finish line, ako sobrang saya. I feel proud. Kasi, dala ko yung Philippine flag. So, nung nag-cross ako ng line, sobrang, sabi ko, proud moment ko to na na-represent yung Philippines. Sa world stage. Kumbaga, yes, hindi naman ako yung number 1 dito, hindi ako yung number 2, not even the top 10 here na Filipinos. Pero I'm really proud na na-represent ko yung country ko. And yun nga, ang point ko lagi, kasi after I finish, may Philippine flag ako, and then picture na ako ng media. And then, message kagad ako ni Princess, sabi niya, may photo ka sa akin, ganyan. Sabi ko, wala po, Miss P. Yan yung isa sa mga gusto kong gawin sa life na sana maging motivation to other Filipinos, age groupers na mag-represent sa ibang bansa for our country. Kasi iba yung feeling eh. Ganyan. Kasi iba yung feeling na maka-finish ka for your country. Na yun, you represented. True enough, na-capture ni Ironman yung moment na yun. Nasa reels ni Ironman yun. Yung video na yun na parang siya sa finish line na hawak yung flag. Nalagay natin yung hanap. Nandun. Si Sarah actually kanina, nandun din. May moment din siya. Nasa reels din ni Ironman. Kaya nakakatuwa lang kasi, mga kaibigan natin. Si Papi, yung sa likutan, backshot yung sa'yo? Kasi sa finish line. Official. Hindi pala yung brother mo si Chao. So yun, like sabi nga ni Papi Ralph, you're not the fastest, you're not the strongest, but you had that opportunity to do it, represent, stand up and be proud, and represent.
Kumbaga, the world ang stage. pinaka-importante, you do your best. Yes. Kumbaga, any race, any event, bro, you do your best, you prepare for it, sabi nga nila. Kasi pag may event ka, may race ka, tapos hindi ka nag-prepare, hindi worth it yung, para sa akin hindi worth it yung pag-finish mo. Na, kumbaga, alam ko naman, one day lang ako nag-train, tapos nag-finish ako, diba? I could have done better. Na alam mo, kaya mong maging better dahil may time ka to prepare, pero hindi mo ginawa mag-prepare. Yes. Pero kung nag-prepare ka, win or lose, na maganda yung time mo, hindi maganda yung time mo, whatever happened dun sa course, alam mo, prepared ka, wala kang regrets. Every race ko ganun eh. Kahit na mag-camps ako, mag-DNF ako, okay. Alam ko lahat binigay ko. Alam ko lahat ginawa ko during the preparation. So, matapos man ako or hindi, alam ko sa sarili ko na full fit daw. Yes. See your races, it's sabi nga ni Coach, it's just a celebration of all the sacrifices that you had for the race. So, Ito yung medal eh. Yeah. And you have the same medal parang World Champs. Parang skating mga pros, parang mga figures. meron si Sam Lindo, meron kami. Oo. Sinabi mo sa In fact, yung mga bandang huli, yung mga swerte kasi ang mag-usabi sa'yo ng medal, yung winner. Yeah. So, ang magsabi sa akin, si Sam Lito. May picture kami sa finish line. Yes, oo, yeah. Tama. So, nakapag-picture na ako kay Sam Lito, pati kay Jan Rodino pa. Diba? Kasi ba, ano naman? Text mo lang si Sean Lito, di ba? Kasi parang hindi question. Kona or Nice? If you were given by the choice, ikaw, you're gonna go back to, syempre, hindi ko naman tayo nakapag-Kona. Pero, let's say, you have that opportunity again. Ano yung mas pipiliin? Siguro Kona this time. Kahit na maganda yung East. Yeah, kasi I think we all know naman na Kona is the pinnacle of Ironman triathlon. So, pag nakapag-Kona ka, iba yung datingan eh. Pero not discounting the fact na Nice is an Texas mo lang suot mo to. So, maganda yung Nice. I mean, it's brutal, no? Pero Kona is a different beast. Based from the experiences and the things na na-share sa atin ng mga kaibigan natin na pumareha kami. So, if I would have the chance, Kona. Kaya I would be close. Yeah, same Kona talaga. Yun yung pinaka-end game ko. Actually, I love the course dun sa East. Lalo na yung bike course. Yeah. Kaya feeling ko nga Tour de France, rider ako. Pero, anyway, dahil natapos ko naman na yung Nice, if I'm given a chance, mas gusto ko pumunta na ng Kona. Kasi experience ko na yung Nice. So, gusto ko ma-experience naman din yung Kona. Pero alam naman natin na Medyo, Kaya natin So, isip yan. Yeah, right. Actually, hindi na ako mag-try sa training na bro eh. Ibon na ako ngayon. Pag-ibon na ako bayad ng CEO na. Makapasok tayo dyan. Wow. So, yun yung mindset. So, parang ako rin, thinking ko rin, also to acquire listeners and viewers. Once you get into the World Championships, talagang nandun yung ticket. Nasa loob mo na, I can do this, you want to do it again, probably you'll be hungry for more. Yeah. Diba? Yung isang na hindi mo mawawala sa atin. Yeah. Sana magkita-kita tayo sa Kona. Ako siguro, but I'm just being realistic. No? Yung full Ironman and reaching Kona, medyo malayo talaga ako. Kaya sabi ko nga itong parang one hit wonder sa akin nung miss nakarating ako dito. Kasi World Champs, you get to be with the best of the best. Best of the best. Oo. So, sabihin natin, once in a lifetime experience na lang talaga sa akin to. I'm happy, I'm thankful. Okay na ako dito. Ngayon, ang medyo iniisip ko yung, siguro, try ko, 70 words. So, medyo, konting pupuk pa, di ba? Kasi, wala masama eh. And actually, yung ibang pinag-usapan pa nga dito, yung ibang mga iconic pa ng mga triathlon course around the world, actually, Rod, yan. So, sabihin, I want to experience that.
challenge ko. So, medyo doon yung medyo mas realistic sa akin. Hindi mo na, no? Yeah. Sila yung challenge ko. Probably in the future, baka gawin ko yung challenge ko. Next year yan. Next year, Within seconds, ubus ka agad yung Pwede nga daw eh. Pero ibang klaseng experience. Nice. Sige. Nangyay sa bucket list natin. Kayo, any bucket list? A few questions before the close. Any bucket list? Aside from the Kona, syempre, hinaayin natin lahat. Especially, kinakaya tayo. Kasi next year, is ulit eh. Diba? Sabi mo, may balik na eh. If we maintain to be healthy at our 60s, 70s, medyo kaya. Kasi nakikita natin yung mga ibang siguro ako may mag-ask ng question sa inyo. Kasi, di ba, 2 years na separate yung men sa women. And nag-interchange yung Nissan and Kona. So, tingin nyo ba okay lang na in-split na Ironman talaga yung Nice and Kona? No? Kasi siguro logistically wise, kayo is the town of the city kasi hindi na kaya ng capacity sa people. Parang sabi nga, mas maraming kawiyanan. Hindi na at least yung pamilya, festive eh. So syempre kung ikaw rin, knowing the fact na yun nga yung pinaka-ultimate goal mo, meron mo siya could be your family. Yes. Providing mo dyan, mabigtis nila yung accomplishment. Siguro parang yun natin naging isa. Yeah, that's why siya. And siguro, well, it could be, it's also a business move. Yes. Diba? Kasi nga, may mga changes. So, siguro, hindi naman din natin na-assist. But ako, I hope na siguro, one day, siguro in our time na mabalik. And sana, tayo. Kasi ako sa totoo lang, personally, hindi ko na-expect yung puro men sa Nice. Sausage party. Kasi parang minsan, may hinahanap ka na, pagtingin mo, laki na naman to. Laki na naman to. So, anyway. Ano, parang sa changing room. Ganun din. Marami ka. Changing room talaga. Pero, kidding aside, ako naman, gusto ko sanang mangyari is, no problem kung sa Nice mo gagawin yan, no problem kung Kona mo gagawin yan, or no problem kung saan mo dalhin yung World Championship. Ang sa akin naman, mas gusto ko is, merong race na magkasama din talaga sila. So, kumbaga Saturday, women, Sunday, men. Pero, for example, dadalhin mo sa Kona, medyo lilimit mo talaga yung size niya, di ba? But if you bring it to Nice, I think it can accommodate both men and women on a weekend eh. On a weekend. So, yun yung, kumbaga yun yung sana mangyari. Hindi yung magkahiwalay na magkahiwalay. Kasi parang different parts. kasi parang Ibang-iba siya, hindi mo siya makakompare. Yes. Kumbaga, nung race natin, naghahanap ako din ng something na gano'n na may flavor. Na wala kang makita ng women dun sa course na, alam mo yun, ang hirap eh. Hirap na, kumbaga, dati, namomotivate ka, minsan, yung mga ganitong women, nalulod na, alam mo yun, kasi si trial ito eh. Ganyan. So, namomotivate ka to do more. Yeah. Iba rin yung vibe pagka nandun yung iba yung mga kasama ko na surfing athletes or business may mga contemporaries mo na age group na napakwalify. Sa 70.3 words sila. Yun yung natin na target natin. Yeah, sana. So this year we're doing Topo and then hopefully ito si Jake qualified. Hopefully qualify tayo next year sa Spain. Somewhere like that. Alright, so bro, last portion, anything that you want to shout out, your team, family members, or anything that you want to team camera natin. Guys, start with Jeff. So, shout out lang sa team ko, yung PLD Fitness. And yun sa community na binibig ko
9 to 5 job. Parang 9 to 5. So, I cater athletes na nag-work na 9 to 5. So, pala yun. So, I manage. So, wala na lunch break yun. Kasi mga single ba to? Or mga... Yeah, most of my athletes are pamilyado na tsaka pero ako lang single. Sumabak tayo sa breakup. Wala kang girlfriend. Wala ka rin. So, basically, partner, bakit gusto mo mag-ano dito, magsabi ng... Number, ano? Ano, lalagay natin yung number mo rito, bro? Hindi, lalagay natin yung social media. Hindi yan na lang kayo sa IG ko. So, gusto mo na run training, partner, you want to be a fast runner like Jem, gusto itong pacing ito, definitely makakatulong sa iyo sa Jem. Jem 1 talaga. Alright. So, brother, ikaw, anything that you want to say? Ako, may race na pala ako next week. So, kasama ko sa Duri. Good luck sa akin. And congratulations sa mga nag-miss. And then, after namin, next week naman, after that, yung mga nasa Barcelona, good luck din sa inyo. And then, 2 weeks after that naman, yung mga nasa Langkawi naman. So, nasa lang sila. Actually, yung mga Pinoy, sunod-sunod ang Ironman. So, yung sa host natin si Rafi, magkalang ka. Oo, Rafi. Sige, Rafi, good luck ha. Race na mag-asawa yun. Nakakatawa lang kasi yung mga Pinoy yung full Ironman kasi dating natatakutang distance to eh. Well, we are still respecting the distance. Pero ang nakakatawa lang kasi yung people are up to the challenge. Yes. We will train for that. Kaya marami ka nakikita kayo sa Vermosa nagbabay ng 7 oras. Malalaman mo yun na full Ironman parang alas 12 na nandun pa rin eh. True. Yeah? So yun, nakakatawa lang. So yeah, good luck sa ating mga Pinoy, mga racing abroad, racing overseas. Alright, thank you, Mr. Worldwide. Worldwide. Yes sir! Yes sir! Yeah, Sir Raf. Yes, so for me, syempre, my wife, Ina, and yung 2 kids ko, si Ru at si Ray. And then, yung community namin, syempre, Strive for Fitness. Hello. Mga malakas ng mundo yung mga Training grounds or training schedules siya ba if you want to invite some people? Yeah, so actually kami, talagang humiwalay kami. So yung Strive for Fitness namin, merong Boracay chapter yan. Kasi yung mga nakilala namin lifeguard. So, ang galing mag-swim. So, yun, naging barkada, tapos nasama sa community. And then, Naging po sa Subic yun. So yun, yung mga Boracay SFF members natin. Actually, races namin, NCC to Clark. So, Ako rin. See you. So, at least mga 15 plus team members namin. Hopefully, ma-include din natin sila ng Camp Habit tayo. Yeah. Si Jambo. Kami yung coaching community na namin is di po syempre, Pro University. Yung mga wala. Yung mga classmate ko dyan, mga mag-race din. Good luck din. Si Eddie Magsitampo. So, tsaka yung iba pa namin classmate dyan. So, yun lang. Kung gusto nyo rin ng mga coaching, si Coach Edmer, available din. Tingnan na rin. Coaching niya. Gusto nyo ng drinking body curve. Basta off-season. Huwag tayo sa during season. Off-season. So, UPLB tinatanos, Jem Clemente, meron din siyang 95 club. Alright, tapos siyempre si Raf Bautista, meron silang Strive for Fitness. Find them on their socials. They're on IG, I'm sure, on the Facebook pages. Find them. If you want to be with yung mga very motivated, very humble people in triathlon, hanapin niyo si Raf Bautista, Strive for Fitness. And then siyempre, Woo Crew, Coach Albert Santiago, Woo Crew University, alright. And also, Monch Gonzalez, Mr. Worldwide. Winner, di ba? Winner, yeah. Winner, City. Kaya Chelsea Sodaro, di ba natin Alright, so, guys, thank you for tuning in. If you've been here, thank you for this time. Thank you to Raf, to Monchi, and also to Jen. We're just telling about our experience in
in East France last year, in the World Championships, and the hope also that we'll be able to, to invite other people, young and also want to start in triathlon, mga YouTubers, even corporate triathletes na gusto mag-start. So, nothing is impossible, sabi nga ng Ironman. Yes. If you put your mind into it, hard work definitely will follow, and especially if you think that. Amidst all of the challenges, breakups, tragedies, and everything, Life goes on. problem, life will go on. Yes. Definitely triathlon, you'll always be there. You'll always be something that you can do. Yes. Right, so thank you. Shop Position Podcast, please follow us on YouTube and also on Spotify, and also on Instagram, and also on Threads. So I hope that you continue to follow the show. Thank you so much, and see you soon. Bye. All right.